Kung may indemnification fund, bird flu man yan o ASF, mas madaling masusugpo yung problema kung may indemnification fund na hindi matatakot mag-report yung may problema. Pagka ganyan, kasi sa ibang bansa ganun eh. Malaking tulong para sa United Broiler Raisers Association sa paglutas ng problema sa avian influenza o bird flu sa bansa kung babayaran ang mga nag-aalaga ng mga hayop na naapektuhan ng sakit. Sa ngayon nila tila hindi naman gaanong naapektuhan ng bird flu ang lokal na produksyon, pero posible ring hindi na lang naiuulat ang iba pang mga kaso nito. Ito nga yun, sinusunod. Yung mukhang hindi malaki masyado ang impact kung meron na, parang wala eh. Dahil nag-iiyas na rin siguro industry at saka maaari rin, wala nang nagre-report sa DA. Wala namang kasing indemnification fund, eh bakit pa magre-report? Base sa datos ng Bureau of Animal Industry, nasa 14 na lalawigan na ang nagnegatibo sa bird flu, habang 12 lalawigan pa ang may mga lugar na nananatiling apektado. Pero ang Bataan at Tarlac na lamang ang may aktibong kaso, partikular sa Balanga at Concepcion. Ang bird flu ay nakamamatay na sakit sa manok, mga ibon at iba pang poultry. Nakita na ito sa 50 bansa na nagresulta sa pagkasawi ng 316 million na poultry sa buong mundo. Una itong nadetect sa Pilipinas noong January 2022 sa commercial duck farm sa Bulacan. Isa pa sa nakakitang solusyon ng pamahalaan ngayon ay ang pagbibigay ng pahintulot sa paggamit ng bakuna kontra bird flu. Nito lamang November 3 ay inilabas ng Department of Agriculture ang Memorandum Circular 49 na naglalaman ng guidelines sa pagbabakuna laban sa avian influenza. Pero ayon sa UBRA, huli ang Pilipinas pagdating sa bakuna sa bird flu. Ang isang nagpapatagal dyan, yung labanan ng Bureau of Animal Industry at saka ng Food and Drug Administration. Sino mo talaga ang tatangan sa mga sa usapin na yan, eh, naiipit yung industry. Dapat bilisin na nila yan. Kasi nagagamit naman sa ibang bansa na subok na. Dapat hindi na ganyan katagal eh. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.